Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Speedboat nga gisakyan sa mayor sa Haji Mutamad Basilan nasunog sa Zamboanga City. Mayor luwas apan napulo ka kaubang sakay samdan. Lalaki nga namakak og report sa kapulisan nga gi-hold up daw sa Samal Island gidakop. Pipila ka rice retailer sa Davao City nang hinaot nga masiguro sa Department of Agriculture nga dili maapektuhan ang mga mag-uuma sa pagbaligya og 20 pesos per kilo nga bugas sa gobyerno. Pipila ka mga residente sa Barangay 9A sa Davao City gireklamo ang mga nagapataka og labay og basura daplin sa kalsada. Unsa kahay aksyon sa barangay? Og precinct finder sa COMELEC mamahimo nang ma-access karon online. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gikatakdang mapalit na ang tag 20 pesos nga kada kilo sa bugas sa sunod semana sumala sa Department of Agriculture. Apan mapalit lang kini sa pipila ka lugar sa Visayas. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, tungod kay sa Visayas pa lang kini nakatakdang ipatuman naglaom ang mga Dabawenyo nga ato nakahinabi nga unta ipatuman sab kini sa mga lugar sa nasod gawa sa Visayas labi na dinhi sa Mindanao. Ang rice retailer nga ato nakahinabi sa Bangkerohan Public Market nagsulti nga dapat siguruhon sa Department of Agriculture nga dili maapektuhan ang ato mga farmer niini sa pagpatuman sa 20 pesos per kilo nga bugas. Apan sumala sa gobyerno, ila matud pang isubsidize ang price gap aron masiguro nga mapababa ang presyo sa bugas. Ang pangutana ana unsa nga klase nga bugas nilang ilang ibaligya nga tag 20 sa makatuod sa mga tinuod ang 27 gani NFA gani na nya munaog hinon sila 20. Well, in fact, kung buto noon naon, di man makaya, mamatay man atong mga farmers ana. Kini ang reaksyon sa usa ka rice retailer sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Human gianunsyo sa Department of Agriculture nga sugdan sunod semana ang pagbaligya og tag 20 pesos per kilo nga bugas. Illusion per se in the sense na moabot nag 20 kay nganuman makasulti ko ginana. Di naman na tinuod, uy, basihan na lang na itong fertilizer ang panginahanglaron sa mga taga-bukid ng mga manananom, mga nagatanom. Pero ang baratong bugas, mapalit lang sa pipilalang ka LGUs sa Western, Eastern ug Central Visayas sa sunod semana. Naa sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung asa gimiting niya ang mga gobernador didto. Sa ngayon nga, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it and launch it and manage it, nationwide to eventually. Aron makabot ang 20 pesos nga presyo matag kilo, ang LGU ug DA maoy mo abaga sa price gap gikan sa kasamtangang market price sa bugas nga tag 32 o tag 33 pesos per kilo. Pag-usapan na isi-share yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So kung 13 pesos yung gap, kung 33, maging 20, so 650 ang shoulder will be DA and through FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LG. Apan 10 kilos ra matag pamilya kada semana lang ang pwede mapalit sa bugas nga tag 20 pesos ang kilo. Apan si Vice President Sara Duterte duda sa maong programa sa gobyerno. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas.
Sumala sa DA11, wala pa'y impormasyon kung ipatuman sab kini sa Davao Region, sanglit sa Visayas pa ang pilot nga pagpatuman sa programa. Sa karon, magdula sa 37 hangtod 39 pesos per kilo ang pinakabarato nga klase sa bugas sa Bangkerohan Public Market. Apan muna na matud pa kana nga presyo tungod nagasaka ang presyo karon sa bugas. Aron mula hutay ang planong pag-ubos sa presyo sa bugas, sumala sa rice retailer. Dapat fair, it should be equal. The basic commodities of all kinds that needed to be addressed by the DAs, not only the rice per se. Because kung mahal ang mantika, mahal ang gasolina, mahal ang kung saan pag naog og 20, may bagbaktas na itong bugas pa doong diri syudad sa Davao. Alang sa mga Davaoenyong among nakahinabi, Dili dayon nga tanan jud nga kanang pareha ang presyo. Dapat unta og kanang kuan gapon tano kung tanan. Kay para tanan pud ba makakuan pud og kanang kuan sa kanang kabaratuhon sa palitunon. Aagwanta lang usa. Mintas wala pa. Pag maabot diri, salamat kayo. saras ng price monitoring kaganina dinha sa Bangkerohan Public Market, ana sa 37 hangtod 39 pesos ang pinakabarato nga presyo matag kilo sa bugas, apan anaa ka na sa mas ubos nga kalidad. Apan kung gusto mas taas kay nga kalidad, anaa sa 50 pesos pataas per kilo ang presyo. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Giaresto sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nasayrang namakak og report sa kapulisan nga na-hold up daw siya. Sumala sa lalaki, nahimo niya kini kay nahurot daw ang kwarta nga dili iya sa pagpatad sa small town lottery. Ani report ni John D. Esteban. Ganong nabuhat mo ito? Ano ba mga pulis may tulong dire para lang? Nakatilaw og kasaba ning lalaki kang Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang Chief of Police sa Island Garden City of Samar PNP sa Davao del Norte, kumanasayrang namakak sa pag-report sa kapulisan. Sumala sa lalaki, gitulis kuno siya sa armadong lalaki pasado alas 9 sa buntag along Miyerkules, April 23 sa Lawig, Barangay San Agustin. Rason nga milusad og drugnet operation ang kapulisan nga miresulta sa pagkatanggong sa mga motorista. Apan sa pag-imbestiga, nasayran nga pausab-usab ang istorya ni ini, maong nagduda na ang kapulisan. Prangka naman siya na pagsulti na tinuod. Later on, inamin niya na nga siya paselo sa among sa kapulisan na tinuod ang iyang report. Kailan ko naman siya kaso. Wala pa'y pahayag ang lalaki apan sumala sa saysay ni ini sa kapulisan, iyang giangkon nga iyahang gipatad sa Small Town Lottery o STL ang 10,000 pesos nga pangbayad unta sa kuryente nga gihatag kaniya sa iyahang asawa. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao pahayag ang iyahang asawa. Tungod sa maong hinimuan, nabalhog na hinuon siya sa prisuhan. Tamang backup. You can't outsmart a policeman. Yung mga policeman, mga yan sila, sana yung mga imbestiga malalaman. And sa tanan na pagbakak na ito, nanay karampatan na penalties. Desidido ang kapulisan nga pasakahan og kasong paglapas sa Presidential Decree 90 o declaring unlawful rumor, mongering, and spreading false information ang maong lalaki. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka speedboat nga gisakyan sa mayor sa usa ka lungsod sa Basilan ang nasunog sa Zamboanga City. Hinuon luwas ang maong mayor apan samdan ang lang napulo ka mga sakay niini. Ani report. Dakong kalayo ang milamoy niining usa ka speedboat nga anaa sa daplin sa dagat sa Tres Marias Wharf, Barangay Baliwasan, Zamboanga City, Miyerkules sa hapon. Gilayon kining girespondihan sa Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City ug Barangay LGU. Sa investigasyon sa VFP, kalit nga nang lukso gikan sa mong speedboat ang 20 ka mga tawo nga sakay niini. Lakip na ang tag-iya sa mong speedboat nga si Arsina Kahong Nano, kinsa mayor sa lungsod sa Haji Mutamad, Basilan. Hinuon luwas kini apan napulo kalaing sakay ang nakaangkon og gagmayng paso sa lawas nga gilayong gipatambalan sa ospital. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang. Matud sa VFP, pabiyahe na unta ang maong speedboat gikan sa Zamboanga City padulong Haji Mutamad, Basilan, diyang kalit nga mibuto ang makina niini human gipaandar. This vessel was bound to Mutamad municipalities. Before it departed, small fire and explosion occurred underneath the engine.
Gibana-bana ang mabot sa 1 million pesos ang danyo sa sunog. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Lakip na ang mayor sa maong lungsod. Padayon ang investigasyon sa otoridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ana na matud pa sa luwas nga kahimtang ang usa sa duha ka mga nagpositibong kaso sa Mpox sa Davao City. Giabisuhan sa health authorities ang katawhan nga mahimong mas magbabidantayon labi na katong trabaho kay dunay close contact sa ilang mga customer o kliyente. Ani report ni Argil Relator. Padayon matud pa ang ginahimo karon nga contact tracing sa City Emerging and Re-Emerging Infectious Disease sa Davao City Health Office. Human nakatala og duha ka positibong kaso sa Mpox. Hinoon, asymptomatic matud pa o walay sintomas ang mga ginamonitor nga close contact sa duha ka mga pasyente. Ana-ana sa luwas sa kahimtang ang usa ka nagpositibo sa Mpox sa Davao City. Wala na gihatag nga impormasyon ang CHO labot sa profile sa mga nagpositibo. Diin usa ang namatay nga dala sab sa non-Mpox complications. Mas prone po yung mga immunocompromised children and pregnant women. Sama sa COVID-19, gilayong ilubong kung dunay mamatay nga positibo sa Mpox. Sanglit makatakod ang maong sakit, gipahimangnuan ang katawhan nga mag-igmat labi na kadtong mga nagtrabaho nga sagad dunay contact sa customer o kliyente sama sa salon, massage spa, barbershops, laundry shops o housekeeping sa hotels. Yung hand washing po, importante yun. No? Yung dalasan po natin yung paghugas ng kamay. Pwede rin po nating mag-sanitize, no? By the use of alcohol, 70% of alcohol yung ating mga kamay, at sanitize yung ating mga damit. Duna matud pa'y bakuna kontra Mpox, apan wala pa kini sa Pilipinas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Ato ng sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao ug makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Pipila ka mga residente sa Barangay 9A Davao City ang mipaabot sa GMA Regional TV1 Mindanao sa ilang problema sa basura. Kay daghan matud pa ang nagapataka lang og labay niini sa kadalanan. Hinoon gi-aksyonan gilayon kini sa barangay. Ani ang balitang barangay ni Jandy Esteban. Biduol sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga residente sa Mabining Interior sa Barangay 9A, Davao City. Ilang gireklamo ang mga basura nga gilabay ra sa daplin. Naabtan sa news team kining mga garbage bag nga ang sulod mga lamaw ug mga dahon sa saging. Perwisyo matud pa sa mga residente dinhi sa Mabining Interior, Barangay 9A, kaning mga nakatambak nga mga basura kay nanimaho na o dugay matud pa mahipos o gilangaw. Kay ang langaw pa imo kung mga apo magdula diri dili na makadula kay daghang kaila mga pampers ng mga upo sa mga kan guyuron sa mga iro ana. Makadaghang higayon na kuno nga dinhi ginalabay ang mga basura. Bisan dunay mga gitaganang collection point. Gipaabot na sa mga lumulupyo ang maong reklamo sa barangay. Kung saan naman nagigikan ko sa barangay, ingnan naman ko, alas 5 na. So, natingala ko ang gobyerno, it ends at 5 o'clock. Nga naman ang gobyerno. Kung ang basura 2 days ago, naananay ulo duma. Mudaghan na dyan naglangaw kay. Ang langaw, magita mabahagi na makaitlog. Mudaghan na, mutuyok na, mudaghan na lang. Ato usab kining gipaabot
kang barangay kapitan Suzette Rodriguez. Pinaagi sa kamensahe, sumala ni Kapitan Suzette, iyahan ang gipakuha ang mga basura. Iyahan na sab daw gipaimbestigahan kung kinsa gyud ang naglalabay og basura sa maong dapit. Gisubay na sab nila ang mga CCTV sa lugar ug gipabantayan na kini. Base sa Davao City Ecological Solid Waste Management Ordinance of 2009, ilawom sa Section 44, bawal ang pagpataka og labay og basura sa pampublikong lugar, sama sa karsada, sidewalk, kanal, estero, gutter, manhole, parke, public playground, public school campuses, public buildings, establishments ug guban pa. Ang kinadak-ang silot anaa sa 5,000 pesos o posibleng mapriso sa dili moubos sa usa ka bulan o dili mulapas sa 6 ka bulan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Kapin 1,700 ka mga gituwang flying voters sa Pualas, Lanao del Sur ang gitanggal na sa voters list sa COMELEC human gipagula sa korte ang exclusion order. Pipila ka adlaw una ang 2025 midterm elections gipang tanggal sa Municipal COMELEC office sa Pualas, Lanao del Sur ang kapin 1,700 ka mga botante kinsa gituho ang flying voters. Kini subay na sab sa exclusion order nga gipagula sa korte human ang gipahigayon nga exclusion hearing sukad niadtong December 2024. Sumala sa Pualas Election Officer Arang Banto nga February 27, 2025, dihang ilang nadawat ang court order sa pagdelis sa mga gituwang flying voters. Kay hinumduman nga adunay kapin 3,000 ka mga botante ang gipatawag sa MTCC Ganasi aron napatubagon sa maong reklamo batok flying voters. Sa kasamtangan, adunay matudpay kapin 16,000 registered voters ang munisipyo sa Pualas, Lanao del Sur. It's not the fault of the COMELEC. What we are going to implement is the order we issued by the RTC to the Commission on Election. Mga kapuso, mamahimo nang ma-access online ang Precinct Finder sa COMELEC. Wadto lang sa website nga precinctfinder.comelec.gov.ph. Kinahanglan ninyong ibutang ang inyong personal nga impormasyon sama sa pangalan, date of birth ug lugar kung asa ka mo nagparehistro para sa eleksyon. Pagkahuman, mugawas na ang inyong precinct number. May bawaan sab ninyo kung deactivated ang inyong voting status. Posible matud pa kini kung wala mo nakaboto o nakaboto ug duha ka sa gunsong eleksyon. Gimando sa Commission on Elections ang immediate and executory nga pagkansela sa usa ka kandidato pagkakongresista sa Lone District sa Camiguin. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gi-issue sa COMELEC and Bank ang Certificate of Finality kon hingpit nga pagkansela sa kandidatura ni Congressional Candidate Paul Rodriguez sa Camiguin Province. Kini human gideny sa COMELEC ang motion for reconsideration nga giduso sa kampo ni Rodriguez human ang reklamo sa iyang residency. Sumala sa resolusyon sa Commission on Elections and Bank, final and executory ang pagkansela sa iyang kandidatura tungod wala matud pa sila'y nadawat nga restraining order gikan sa Supreme Court. Apan alang kang Paul Rodriguez, dili pa kuno pinal ang desisyon sa COMELEC tungod nagduso pa sila og petition for certiorari sa Supreme Court. We filed it last Tuesday, the other Tuesday, not yesterday, just before the Holy Week, no? And yesterday we also filed a motion to expedite the ruffling and also for the resolution. So we hope that before the election day, dili na magyud ni matanggal ang atungan kay na printed naman ni sa balota. We hope to get a Supreme Court TRO. Taliwala pa man sa maong desisyon sa COMELEC, magpadayon kuno gihapon kini sa iyang pagkampanya. Kahinumduman nga Pebrero niining tuiga, gi-question ni incumbent Congressman JJ Romualdo ang residency ni Rodriguez sa Camiguin. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Dakpan ang usa ka lalaking wanted sa Davao Region didto sa Iloilo. Suspect residente sa Iloilo nga miuli human nakasuhan dihang nagpuyo sa Davao City. Wala na nakapalag ang 29 anyos nga lalaking suspect dihang gidakop pinaagi sa pagpatuman sa arrest warrant sa poblasyon sa Batad, Iloilo niadtong Biyernes sa buntag. Sumala sa Davao City Maritime Police Station, gikonsidera ang suspect nga top 9 most wanted person sa Police Regional Office 11 kinsa dunay kasong lascivious conduct ug sexual assault sa krimeng gikalambigitan ini niadtong miaging tuig. Sumala pa residente sa Iloilo ang suspect ug nagpuyo sa Agdao sa Davao City aron man rabaho. Misibat lang kini sa syudad dihang gikasuhan. Gikustudiya na kini sa Batad Municipal Police sa Iloilo. Wala na kini mihatag og pahayag. Inaugurasyon sa Balingwan Port Expansion Project ug pag-apod-apod og mga patient transport vehicle para sa Northern Mindanao ug BARM, gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Martes, gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Port Expansion Project sa Balingwan Port sa Barangay Baok-Baok, Balingwan, Misamis Oriental. Matod sa Pangulo, dakong tabang ang maong proyekto aron mas mapalambo ang turismo ug ekonomiya sa probinsya. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Ipondohan kini og 430 million pesos alang sa modernong pasilidad sama sa passenger lounge gikan sa 150 passenger capacity karon ana-ana sa 500 passenger capacity. Gipalapdan sab ang cargo handling kung asa kaya makaakomodar og 5 hangtod 6 ka ro-ro vessels. Ang Balingwan Port na ila nga nag-unang pantalan padulong Camiguin Island. Ang instruction po natin sa ating mga terminal management offices, siguraduhin lahat, unang-una ang comfort rooms. Dapat malinis yan, may hand wash, may toilet paper, at palagi pong kada isang may cycle yan na dapat nililinis talaga. Giablihan sab sa Pangulo ang labing una nga Integrated Coconut Processing Facility nga gitukod sa usa ka kooperatiba sa Balingasag, Misamis Oriental adlong Martes. Among pasilidad ipondohan og 350 million pesos og kaya ni ining muhimo og mga klase-klaseng produkto nga gikan sa lubi. Number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products. Ganyan kaganda ang produktong coconut. Ganyan kagaling ang ating mga coconut farmer. Gibisita sab ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilae Sports Complex sa Cagayan de Oro City alang sa pagpang-apod-apod sa 91 ka mga patient transport vehicle kung PTV ngadto sa nagkadayang probinsya sa Northern Mindanao ug BARM. Itong mga PTV na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan. Kauban si Jaybert Pairat ug Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nanawagan ang usa ka election watchdog sa transmission service provider sa Comelec nga kinahanglang prioridad ang mga hilit nga lugar nga hinay ang signal sa pagmuntar og Starlink o solar panel. Ano ang report ni John D. Esteban? Gikwestiyon sa election watchdog ng Archdiocesan Citizen Engagement Committee, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ACECOM PPCRV, nganong gimuntar ang kadaghanan sa mga Starlink o satellite transmission device o solar panel sa population area sa Davao City din kusog ang signal. Dapat daw, prioridad ang mga GIDA o geographically isolated and disadvantaged area diin walay mga signal. Nagsugod ang installation sa kaniadtong April 16, 2025. Ang Davao City dunay 37 kits sa nasangpit nga election materials. Busa may apila kini sa I1JV, ang transmission service provider sa Commission on Elections, nga i-install kini sa lugar kung asa dapat kini imuntar. I was told for District 2 there are only 3 na ikakabit.
and District 3, if I'm not mistaken, either 2 or 3, and then the rest in District 1. Alam naman po natin na ang District 2 at District 3 natin ay mas nangangailangan ng mga Starlink because nandito yung kumbaga, GIDA, in other words, dead spot areas. I think you get your acts together, I1, and coordinate with COMELEC. Ang ilahagi kabalakan basin magkaproblema sa pag-transmit sa resulta labi na sa mga lugar nga hinay ang signal. So what we do not want to happen sa day ng election is non-transmission. Diyan ho tayo talaga magtatanong at magdududa ang mga tao. We do not like that to happen, especially here in Davao City. Wala pa'y tubag ang I1 kalabot ni ini apan sumala ni Attorney Lizada, miingon ang COMELEC nga dili daw pwede dalhon ang maong mga election material sa laing voting centers tungod sa IP address. Maong formal nga ipaabot sa PPCRV ang ilahang mga concern. Una, kung pwede ma-reposition ang maong mga election materials. Kung dili pa mahimo, pwede ba nga mag-coordinate ang I1 sa COMELEC alang sa dugang Starlink alang sa mga hilit nga lugar. Ilaha usab gi-request ang master lease sa networks sa I1 sanglit ilahang nakita nga walay saktong koordinasyon sa COMELEC. Ginasuyan pa natong kuha ang pahayag sa COMELEC kalabot ni ini. John D. Esteban, 1 Mindanao. Gipaabot ang pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Region karong bulana sumala sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao base sa pahayag nga gipagawa sa NGCP, misaka ang ancillary services charges ug kapin 16% nga hinungdan sa pagsaka sa kinatibuk ang transmission charges. Tungod niini miabot sa 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour ang transmission charges sa NGCP alang sa March billing period nga singilon sa mga distribution utilities karong Abril. Ang ancillary service charge ang bayad alang sa reserve market ug alang sa ancillary service providers nga dunay bilateral contract sa NGCP alang sa pagbalanse sa transmission grid. Gibanabara ang moabot sa 5,000 ka fruit bats ang nasiplatan sa kalasangan sa Maitom, Sarangani atong sa gipaygayng monitoring sa DNR Region 12. Dunay mga nagkapyot sa mga punuan ug dunay mga naglupad-lupad. Kini ang mga paniki nga gitawag nga fruit bats nga nasiplatan sa kalasangan atong sa gipaygayng monitoring sa DNR 12 Centro Quiamba sa DNR 12 Centro Quiamba sa Barangay Pinyol, Maitom, Sarangani ni atong April 11. Ang maong local bat population gibada-bada moabot sa 5,000 ka buok. Mato sa DNR 12, ang maong lugar gila isip roosting site o maayong habitat alang sa duha ka klases sa fruit bat species, ang large flying fox ug island flying fox. Dugang sa DNR nga ang maong mga bat dunay papel sa seed dispersal ug pollination. Angay matud pa kining protektahan subay sa Republic Act 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.